Number 27. On another incident, I was informed by PRRD that two land bank managers' checks, which were to be delivered to one of our safe houses in Eastwood, Quezon City, in the amounts of 84,200,000 pesos and 4,800,000 pesos, respectively, were issued under my name. Copies of the two land bank managers' checks are here to attach as annexes A and A1. All right. To prove the aforementioned allegations, I am willing to etc. 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 Pero did you check the annex, the said manager's check kung ano mga petsa nito? Yung annexes po niyan ay nando doon ay hindi ko po napansin yung petsa. Oo, kasi So, dahil Congressman, naka-annex po opo, Congressman, yung sinasabi niyang manager's check, ano po, na ang amount, nakapangalan sa kanya land bank ito, alright, 84 million. Ang petsa nito, April 18, 2023 eh. Nung panahon na iyon, si Okay. Marcos na ang presidente at siya ay may kinakaharap na kaso. Inaresto siya July ng 2023. April itong checking ito. Paano nangyari? Alam niyo ho, medyo gusto ko lang, wala nagtanong nito eh. I think this is a valid question. Nagharap ka nagkwento ka ng ganito, nagbigay ka ng copy ng cheque, anong paliwanag mo sa petsa? Paano naman ng panahon na iyon, meron pa, go ahead sir, go ahead. Tama po. Yan po kasi hindi naman po yan natanong doon sa aming hearing. So siguro yan, matatanong na po yan pagdating po sa trial. Okay. Apo. At saka meron naman po kasing waiver, bank waiver eh. So po pwede rin po natin tanungin kung ito pong account na to ay under his name. Total yung kanya pong sinumite na bank waiver ay wala naman pong limit kung saan. So possible na ito ay isa rin sa mga account na pinabuksan sa kanya as dami. I'm just hindi ko po alam yan. So kasi po kaya kailangan ang maganda po kasi dito yung kanyang sinumiting bank waiver ay hindi naman po limited dun lamang sa 5. Opo, pero kasi yung bank waiver po, attorney, congressman, di ba parang ano lang yan, malalaman mo yung mga, wala naman doon kung sino nag-deposit, di ba? May mga amounts doon, tsaka yung mga dates, di ho ba? Basically po, wala naman doong detalye kung saan ang galing yung pera, sino pinanggalingan ng pera, sino nag-deposito, di po ba? Unless may cheque pong na-deposito doon. Yes. Unless may cheque na maaari mo. Magkakaroon ng paper trail. Oo. Yes. At actually, ang isa rin naman sa question din dito is yung pong pinatutunayan po kasi niya, I think kaya po siya nag-sign ng bank waiver is to prove na siya po talaga inagamit. Na ang sweldo po niya is between 100 to 150,000. Pero kung titingnan niya, kagaya na sinasabi niya, may mga withdrawal, may mga transactions na million dito. So yun proof as to the veracity ng kanyang statement doon. Opo. But again, just to echo itong sinasabi ng kampo ng isa sa mga abogado ni VP Sara, he is facing kidnap for ransom charges. And yung nga daw po, sa usapin ng mga accounts na yan, baka daw po ito ay fruit of the crime. Well, Manong Ted, lahat naman po yan sabi nun di ba? Opo. So, at the end of the day, sa Senado po, nandiyan po yung opportunity para i-cross-examine ito pong testigo. Opo. So, ngayon po, insofar as the Committee on Justice is concerned, mayroon po silang opportunity, if they want, to submit their counter-affidavit with respect to this, Opo. So, lahat naman po yan inaalaw eh. Even sa next hearing, tatanggapin po yan to rebut all these charges. Opo. So that is not our, hindi po namin trabaho yun sa
at this stage, hindi po namin trabaho yun at this stage. Yun po ay siguro trabaho po ng depensa. Okay. So Congressman, yung pong statement ngayon ni Madriaga, itong kanyang affidavit na ito, hindi pa tayo nakakasigurado. Pagbobotohan pa ba yan kung isasama talaga si Madriaga at ang kanyang statement na ito sa complaint na sa articles of impeachment na ihain ninyo? Kung sakasakali in the Senate? Well,